Samantala, fully booked na po ang ilang biyahe ng bus gaya po ng mga patungong Bicol at Sorsogon. Nag-inspeksyon naman kanina ang mga tauhan ng Land Transportation Office para tiyaking magiging ligtas ang biyahe ng mga mag-uundas sa mga probinsya. At may ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano? Connie, kasabay ng mga maagang magsisiuwi ang mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal ay muling nagsagawa ng inspeksyon ang LTO sa kaligtasan ng mga bus na paalis. Maubusan ng biyahe. Pero tila marami ang ganito ang pag-iisip dahil ngayon pa lang fully booked na ang ilang mga biyahe, partikular ang mga air-conditioned bus at ang mga biyaheng Bicol at Sorsogon. At dahil marami nang nag-aabang dito, mahigpit na ipinatutupad na seguridad sa terminal. Sa entrada pa lang, walang bagaheng pinalalampas. Ang LTO naman ayaw palusutin ng mga sablay na bus kaya alas 6:30 kaninang umaga, sakto sa dagsa ng mga pauwi, tumungo ang mga taga-Law Enforcement Division ng LTO para suriin ang mga bus na paalis na. Gamit ang 17-point checklist kung saan kasama sa titingnan ang gulong, body, manibela hanggang mismong tsuper, inuna ng LTO ang mga bus na may mga sakay ng pasahero at paalis na. Pero hindi lang mismo mga bus ang sinilip, pati na rin ang pwesto ng bagahe mula sa aisle hanggang sa mismong likod. Delikado ito, yung mga heavy baggage nito, baka makuha itong salamin. So, baka in the long run, mabasag yung salamin nila. So, safety rin para sigurado. Kasi wala yung biyahe nito eh. Ayon sa LTO, kung may mga pagkukulang na halimbawa, kayang remedyohan kaagad, kaya naman itong hintayin. Pero kung ang pagkukulang sa bus ay pwedeng ikapahamak, tulad halimbawa ng kulang na turnilyo o pasong lisensya, hindi talaga papayagang makabiyahe ang mga bus. Sa 9 na bus na sinuri hanggang alas 8 ng umaga, wala pa namang sumasablay sa roadworthiness test. Ang mga pangunahing sablay na natala ng LTO ngayon ang kakulangan, halimbawa sa PWD signs na kaya namang remedyohan. May isang bus na nakitaan ng basag sa headlight, pero dahil gumagana pa naman, binigyan babala na lang na kung hindi aayusin matapos ang biyahe, haharangin na ito sa susunod. Kasabay naman ng inspeksyon ng LTO, isang ali ang humingi ng tulong sa mga nakabantay na pulis nang mawala sa paningin niya ang bag na naglalaman umano ng alahas, pera at mga dokumento para sa dual citizenship. Yan ay matapos daw ipagkatiwala ang mga bag niya sa pasaherong kasabay sa biyahe pa Bicol, pero hindi naman talaga kilala. Sa tulong ng mga pulis, nahanap ang bag, kompleto ang gamit. At Connie, sa mga oras na ito, sa pinakahuling tala ng pamunuan ng Araneta Center Bus Terminal, simula sa bungad ng linggong ito, netong week na ito, ay nasa average na 5,000 o mahigit 5,500 to be closer to the exact figure. Yung average na bilang ng mga passenger arrivals dito, at least yung mga paalis mula rito sa Araneta Center Bus Terminal. Bukas, inaasahan nila yung dagsa ng mga tao. At dahil nga merong long weekend tayo, katulad noong 2014, na inaasahan nila na mamamatch nitong Undas 2016 yung kanilang peak estimate ng passenger arrivals noong 2014 na humigit kumulang nasa 10,000. At update lang dun sa mga chinek na bus ng LTFRB, bago tayo magsahimpapawid, ilang minuto bago tayo magsahimpapawid, nasa 21 buses na yung kanilang na-check at lahat naman ito cleared for travel. Connie? What about, Dano, yung surprise drug test para sa mga driver? Nagkaroon ba rin dyan kanina? Connie, sa ngayon wala pa, pero isa yan dun sa mga bagay na itinanong natin sa LTO kung ano na ba yung kailan ba gagawin o kailan ba sisimulan. Dahil ito yung isa dun sa mga programa nitong IAC, itong Interagency Council on Traffic, ngayong Oplan Undas 2016. Sabi nila, nasahan daw nila itong masisimulan most likely tomorrow or over the weekend kung kailan yung expected na alis talaga ng maraming pasahero papunta sa kanilang mga probinsya, dahil ngayon daw ay naghihintay pa raw sila ng guidelines. Pero kung titingnan din natin, dahil itong mga biyahe na ito ay usually overnight o ilang oras, usually babalik din yung mga driver dito. So yung mga hindi magda-drug test ngayon, malamang ay magda-drug test sila. Kung bukas sisimulan, ay bukas din nila maaabutan at sa mga susunod na araw bago mag-undas, Connie. Alright, Dano, yung patungkol naman doon sa mga
gagawin din na yung kumbaga kasi ngayon meron direktiba, hindi ba Dano, na walang tatanggihan muna ang LTO kung dun sa mga mag-a-apply ng mga bus para to make sure na walang kakulangan na magaganap doon sa mga babiyahe naman sa undas. May balita ba tayo dyan? So far, wala naman bang nagkakaroon ng aberya doon sa o kakulangan ng mga bus na babiyahe sa iba't ibang mga probinsya, Dano? Kung kakulangan ng pag-uusapan ay kanina lang, kaninang umaga, ay may nakita tayong ilang mga fully booked na mga biyahe. Particular ito doon sa Bicol area, tsaka yung karamihan mga air-conditioned bus. Pero kaya ito naging fully booked dahil marami na yung gumawa ng advance booking. Right. Sa ngayon ay wala pa naman yung mga nag-chance. Pero nauna na rin sinabi ng LTFRB na yung special permits nila for the buses ay inaasahan daw nila na mas marami yung special permits na ibibigay nila ngayong taon na ito dahil nga merong long weekend, ergo mas marami yung inaasahan na umalis kumpara nung 2015 kung saan walang naging long weekend, Connie. So hopefully wala talaga maging problema doon sa kakulangan naman ng mga babiyahing bus dahil dyan. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Dano Tingkungko.